Bagsak ang isang mahalagang bahagi ng imahe ng lakas na pinangangalagaan ng rehimen ng Iran. Ngayong Martes, ika-31 ng Marso, 2026 ipinahiwatig ni Masoud Pezeshkian sa isang pag-uusap kay Pangulong Antonio Costa ng Konsehong Europeo na handa ang Tehran na tapusin ang digmaan laban sa Estados Unidos basta't makakatanggap sila ng mga garantiya na hindi na mauulit ang mga bagong pag-atake. Itinuturing itong hakbang paatras, hindi katatagan dahil matapos ang linggo ng panawagan ng paglaban at hamon sa kanluran, na iyon ay humingi na ng proteksyon ng rehimen para itigil ang digmaan. Ipinapakita ng pahayag na ito ay simple lang. Ang kwento ng pagiging matatag na leader ay nayanig. Kapag sinabi ng gobyerno na handa na silang tapusin ang labanan pero may kondisyon na garantiya laban sa bagong pag-atake, malinaw na ramdam nila ang presyon. At ito ang nabasa ng merkado. Sa Wall Street, biglang tumaas ang American stocks at pangunahing index matapos ang balita habang bumaba ang presyo ng langis. Nangyari ang galaw dahil naintindihan ng mga mamumuhunan na nagbigay ng senyales ang Tehran ng pagkapagod. Hindi ito tinuring na pagpapakita ng kontrol. Itinuturing itong senyales ng paghihigpit, ngunit may mas mahalagang punto. Nagsasalita si Pezeshkian para sa pagkapang-ulo ng Iran, pero wala siyang pinakamataas na kapangyarihan sa digmaan. Malinaw ito dahil sa estruktura ng rehimen. Itinatakda ng konstitusyon ng Iran na ang presidente ang namumuno sa ehekutibo pero hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan ang mga usaping direktang konektado sa pamumuno. Samantalang ang pinakamataas na leader ay may kapangyarihan pamunuan ang sandatahang lakas at magdeklara ng digmaan o kapayapaan. Itinuturing naman na sentro ng pagsusuri na ang Revolusyonaryong Gwardiya ay isa sa pinakamakapangyarihang estruktura sa Iran na may malaking impluensya sa depensa, seguridad at panlabas na pakikibaka. Sa madaling salita, mahalaga sa politika ang sinabi ni Pezeshkian, ngunit hindi nito mag-isang winawakasan ng digmaan. Mas parang mensahe ng rehimen ito kaysa pinanadesisyon ng pamunuan, kaya naipapaliwanag kung paano naapektuhan ng imaheng sinusubukang ipakita ng Tehran ng pahayag na ito. Sa buong krisis, pilit pinapakita ng rehimen na hindi matitinag, handang ipagpatuloy ang sagupaang militar at bahagyang isara ang mga estratehikong ruta at pressure sa langis. Ngunit ngayon, nag-iiba na ang kanilang pananalita. Imbes na puro laban ng usapan, binabanggit na nila ang mga garantiya. Sa halip na lubos ang kumpiyansa, nagpapakita na sila ng pag-aalala sa susunod na bugso ng mga pag-atake. Ang pagbabago ng tono ay hindi mukhang mula sa may kontrol sa sitwasyon, kundi parang mula sa nakapansin ng sobrang taas ng gastos ng digmaan. Pati ang konteksto ng Hormuz ay nagpapalakas sa ideyang iyon. Ginagamit ng rehimeng Iranian ang kipot para mag-pressure, nililimitahan ng daan ng mga sasakyang dagat na itinuturing nitong kalaban at nagdudulot ng isa sa pinakamalalaking kamakailang kaguluhan sa merkado ng enerhiya kamakailan. Halos 1/5 ng langis at liquefied gas ng mundo ang dumadaan sa rutang ito. Kapag nagbanta o humarang ang Iran sa koridor na ito, pinapakita lang nila ang kanilang lakas. Ngunit kung sabay na ang presidente nila ay pupunta sa Europa para humingi ng mga garantiya na titigil ang mga pag-atake, malinaw ang kontradiksyon. Patuloy ang retorika ng komprontasyon sa isang banda, ngunit lumilitaw naman ang paghingi ng proteksyon sa kabila. Ang kombinasyong ito ay nagpapahina sa pagpapakitang hindi matatablan na gustong panatilihin ng rehimen. Hindi rin nagkataon lang na lumitaw ang pahayag na ito ngayon mismo. Sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na magiging mapagpasiya ang mga susunod na araw at nagbabala na posibleng lumala ang digmaan kung walang kasunduan. May ulat ding handa si Trump tapusin ang kampanyang militar kahit hindi agad mabuksan muli ang Hormuz, na nagpapakitang sinusubukan ng Washington gawing political na resulta ang pressure militar. Sa ganitong sitwasyon, ang pahayag ni Pezeshkian ay tunog na hindi isang malayang inisyatiba kundi isang tugon sa lumalalang kalagayan ng Iran. Tinakang ibenta ni Pezeshkian ang kontroladong pagalis, ngunit ibang nakita ng mundo. Ang rehimen na nagkukunwaring hindi apektado ay nagpapakitang kailangan nito ng paraan para mapigilan ang mga pag-atake.